Aminado ang punong ehekutibo na may mga sumubok daw talagang magbahay-bahay at mamili ng boto lalo na sa gabi. Kapag kami nababalitaan daw siyang ganito ay pinapapuntahan niya sa COMELEC at mga pulis lalo na kung nasa isang hotspot area ito. Gagawin din daw ng gobyerno ang lahat para ipatupad ang mga batas laban sa pamimili ng boto ngayong halalan. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang isang gobernador at 13 alkalde sa Luzon na sangkot umano sa pamimili ng boto. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaaring masuspinde ang proklamasyon ng nanalong kandidato kapag ito'y nahaharap sa reklamong vote buying. Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Samantala, aminado rin ang Pangulo na crucial itong BSKE para sa darating na 2025 at 2028 national elections. Aniya, mas madali raw kasing nahalal ang mga lokal na opisyal kapag nahalal ang kaalyado nilang mga opisyal ng barangay. Of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Kaya napakahalaga ng resulta nito para sa aming mga politiko, napakahalaga ang resulta ng barangay election. 7:04 pa lang ng umaga ay nasa Mariano Marcos Memorial Elementary School na ang Pangulo para bumoto. 15 minuto lang siyang nagtagal sa pagboto kasama ng interview sa media. Sa Daniel R. Aguinaldo National High School naman sa Davao City, bumoto si Vice President Sara Duterte. Pasado alas 10 ng umaga nakaboto ang pangalawang Pangulo at nakipagkumustahan din sa ilang botante. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na siya'y sumusuporta sa isang maayos, tapat, malinis at mapayapang halalan. Rex Remitio, CNN Philippines, Batak City, Ilocos Norte.